kunin, ano? Na sa ating mga kapitbahay. Ay sobra po sa aming pangangailangan. Lagi ko sinasabi, pinamimigay ko po sa ating mga kapitbahay. So ito po yung ating na-harvest, ano? Dami na nito. Ayan, no? So makakagawa po natin na tayo ng isang garapon nito, ano? Ng burong mustasa. Kapag bilhin nyo po ito sa palengke, siguro mga ganito karami lang, mga isang bugkos lang na ganito, palagay ko mga 20 pesos. So ito siguro mga more or less mga 50 pesos meron ng halaga itong aking na-harvest na ito, ano? So yung pera na dapat ay itong bili mo, masay-savings mo na, no? Makatitiyak ka, masustansya pang pagsasaluan ng buong pamilya dahil sariling tanim mo, ano? Ikaw nagtanim, alam mo kung anong nilagay mo dyan. At nakakatulong ka pa para i-preserba ang ating inang kalikasan. So hali po kayo ngayon, samahan nyo ko. Gagawa po tayo ng masarap at masustansyang burong mustasa ala magsasakang reporter. Hali po kayo! So ngayon ay ugasan natin sa running water itong ating bagong harvest na mustasa. Yan, para mawala po yung mga likabok, konting dumi. No? Sa running water po natin sila uugasan. Yan. Ugas po natin ng mabuti. Yan. Ayan. Para mawala po yung konting dumi, alikabok. Ayan. Pagkaugas ay pipit-pit-pitin po natin, ano? Yung matigas na bahagi ng kanyang na-harvest natin at tangkay niya. Ayan. Okay. Pipit-pit-pitin po natin. Ayan. Okay. Ayan. Pa. So lahat po yan ay pipit-pit-pitin natin yung matigas na bahagi ng kanyang tangkay o bahagi po ng daon, ano? Yung kinakapitan ng daon. Ayan. Marami na tayong mga napitpit, ha? Yung kanyang matitigas na bahagi. Ayan. Alright. Pipit-pitin po natin. Ayan. Lahat po yan ay ating pipit-pit-pitin. Okay. Pagkatapos natin mapitpit ay lalamasan natin sa asin. Konting asin. Ayan. Okay. Ayan. Asin sa asin. Ayan. Ating bagong harvest na mustasa. Ayan. Asin natin. Ayan, sa paglalamas natin, lumabas po yung katas, ano? Ilamas natin sa asin. Ayan. So ngayon ay ilagay natin sa garapon. Ayan. Tanggalin po yung katas. Ayan. Okay, katapasin natin. Ayun. Okay, sa garapon. Diba? Ayun. Ang katas niya, dahil inamas natin sa asin. Ayan. So, ang sangkap po natin gagamitin, ito, simpleng-simple lang. Siyempre po yung ating bagong harvest na mustasa nating nilamas. Yan, tapos itong asin at ugas bigas. So, yan po ang sangkap. Ngayon, ay lagyan natin ang konting asin. Ayan. Alright. Ilagay na natin ang ugas bigas, no? Gumamit tayo ng imbudo para hindi matapon. Punuin po natin ang garapon ng ugas bigas. Yan. Ngayon ay ipe-ferment po natin yan. Buburuin natin, ano? Ng 3 days. Yan. Okay, ipe-ferment po natin ng 3 days. Lalagay po natin yan sa isang madilim na lugar. Yan, sa madilim na lugar. Kapag kayo po ay nagpe-ferment. So ngayon ay ilagay natin yan sa isang dilim na lugar. Yan. So i-ferment po natin yan ng 3 araw. Yan.
sa isang lilim na lugar yan. Ayan, ng iyong bahay. So, buburuin natin. After 3 days, so ito po ang ating burong mustasa. Ayan. Ngayon ay kukuha tayo at titikman kung gaano ito kasarap. Ayan. Kukuha tayo ngayon ang ating bagong gawang burong mustasa. Ayan, lagay po natin sa ating tasa. No? Ayan. Okay. Ito po ay isa sa mga paboritong pagkain namin, no? Dito sa, lalo po dito sa amin sa Pampanga. Burong mustasa. Fermented na mustasa. Yan. Lagyan po natin ng konting sabaw. Yan. Alright. So yan po, no? After 3 days na fermentation o pagkakaburo ng ating mustasa, pwede na yung kainin, ano? At habang tumatagal, lalo po yung sumasarap kapag meron pong natira yan. Yung pong mga matitira, mas tumatagal pong fermentation, lalo siyang nagiging masarap. Ang ating bagong gawang burong mustasa, alam magsasakang reporter. Ayun ay ite-taste natin to. So ngayon ay titikman natin, no? Itong ating bagong gawang burong mustasa, alam magsasakang reporter, no? Maganda pong i-partner to, any kinds of prito, no? Pritong isda. Yan, sa tuyo, maganda rin po yan. So papartner po natin sa tuyo, itong ating bagong gawang burong mustasa after 3 days ng fermentation. Ito. Yan. Then, puro muna, no? Ito. Suabe. Sarap. Lagyan ko ng konting sabaw. Manalo. Partneran ko ng tuyo, no? Partneran ko ng tuyo. Ating burong mustasa. Ito. Lalo siyang sumarap, no? Okay? Yung sabaw po niya, sarap din. Champion, ha? Gumawa rin po kayo nito, no? Yak po ay bago gustuhan ng buong pamilya, no? Itong ganitong pagluluto ay napakadali. At siyempre yung taglay pong sustansya ng ating bagong harvest na mustasa, kapag kinain nyo po ito, makukuha po ng ating katawan. From garden to table, no? Sariling tanim. Tapos gagawin, alam mo yung taglay na healthness niyan, makukuha po ng ating katawan kapag ito po ay ating kinain. Ako po ay napakarami na ng tanim ng iba't ibang uri ng gulay at prutas, pero patuloy pa po akong nagtatanim. Ako po kasi naniniwala ng pagkakaroon ng seguridad sa pagkain, dapat magsimula sa ating mga tahanan. Food security starts at home. Milyon-milyon ngayon ang nagugutom. Maraming kabataan ang dumaranas ng malnutrisyon. Ito po ang aking nakikitang solusyon. Nawa po mula ngayong araw na mapanood ko, magtanim na rin po kayo ng inyong sariling pagkain. Lagi ko pong sinasabi, food security starts at home. Salamat po. God bless. Ngayon po isasagutin ko ang ilang tanong ng maraming nanonood dito sa ating show. Ang unang tanong natin ay mula kay Juliet Orsos. Ay Sir Mer, good day po.
Sa umaga po ba o sa dapit tapon dapat magdilig ng fish emulsion? Salamat po. Thank you very much sa Juliet. Sa aking personal na karanasan, mas effective kapag kayo'y nagdilig ng natural at organic na pataba tuwing dapit tapon kasi magtatagal ang bisa niya sa ating mga tanim na halaman mula sa pagka-ice spray hanggang magdamag. Tanong naman mula kay Lito Carmona. Hello magsasakang reporter, seeds po ba ang ginamit nyo sa pagtatanim ng makopa o cuttings? Salamat po. Thank you very much sa Lito. Madalas ang aking ginagamit sa aking pagtatanim ng fruit-bearing trees ay markot at grafting method. Kapag ganitong pamamaraan kasi, mas madali mo siyang mapabunga. Kahit mga bonsai lang yan, naitanim mo sa timba o kaya sa malaking paso. Pwede mo rin gayain yan. Tanong naman mula kay Lordwin Del Mundo. Hi Sir Mer, pwede rin po ba ang coffee ground fertilizer sa mga orchids? Salamat po. Thank you very much sa Lordwin. Yes, pwede rin yan. Sa mga ornamental plants at mga green leafy vegetables, maganda rin ang coffee ground fertilizer. Tanong naman mula kay Renato Torio. Hi magsasaka reporter, ilang days po ba bago ilipat sa paso ang minarket na sanga? Salamat po. Thank you very much sa Renato. Ako 2.5 months kapag nakita kong marami ng ugat, yung aking minamarkot na mga fruit-bearing trees, saka ko siya ililipat. So 2.5 months, enough na yan, safe na yan para mabuhay ang ating minarkot na halaman. Tanong naman mula kay Robin Rabino. Hi Mer, ano bang magandang abono sa pinya? Salamat po. Thank you very much, Robin. Ako ang ginagamit ko ay Vermicast, natural at organic na patabayan mula sa dumi ng ANC o African Nightcrawler. Tanong naman mula kay Sophia Carolino. Hi Sir Mer, mabubuhay po ba sa Bulinaw, Pangasinan ang lansones? Salamat po. Thank you very much, Sophia. Yes, pwedeng mabuhay dyan sa Bulinaw, Pangasinan ang lansones. Basta anumang halaman ng ating itinatanim, i-apply nyo yung TLC, Tender Love and Care. Susuklian yan, magkakaroon yan ng maraming bunga. Tanong naman mula kay Kalen Garcia. Hello, Sir Mer. Ano pong magandang lutong gawin sa Chinese kale? Salamat po. Thank you very much sa Kalen. Pwede yung kainin ng raw, ihalo mo yan sa vegetable salad. O kaya, kung gusto mo magluto niyan, napakasarap yan sa ginisa. Ginisang Chinese kale. Tanong naman mula kay Leonardo David. Sir Mer, ang base po ba ng mineral water container, ilan pong inches ang taas ang butas para po sa drainage nito? Salamat po. Thank you very much sa Leonardo. Half mo, tulad nito, kagaya nito, isang buo na bote ng mineral water. Hinati ko lang sa gitna, Itong ibabaw na bahagi ay siyang aking nilagyan ng lupa at tinaniman ng halaman. So kalahati ng bote ng mineral water, doon mo yan nahatiin. So magsisilbing base ay yung kalahati naman na nasa ilalim. At ang huling tanong natin ay mula kay Randy Fall Torres. Hello magsasaka reporter, saan po ba pwedeng makakuha ng lupa na magandang pagtamnan ng mga halaman? Salamat po. Thank you very much sa Randy. Ako sariling mixture ko, yung aking ginagamit na pinagtatamnan ng halaman. Ano-ano ba yung mga to? 60% buwagag na lupa, 20% ay Vermicast, paunang pataba, at another 20% ay coco peat o kaya ay carbonized rice hull. Pwede mo rin gamitin yan dahil ang aking mga tanim ay magaganda. Nang sa ganon ay magiging maganda rin ang tubo yung mga tanim na halaman. Nawa po ay makatulong ang mga naging sagot ko sa mga naging katanungan po ninyo. Magtanim din po kayo. Ngayon po i-shoutout tayo sa ilan sa maraming nanonood dito sa ating show. Shoutout kay Eddie and Josie Alhambra and family watching from La Union. Bobet and Josa Cunanan, Ma'am Fatima Patio, Ma'am Peng Bartolome, Ma'am Lydia Dison Canlas, Alex Giao, Alex Puentes, Rene Sanggalang, Bong Marcos ng Exact, Tatay Susing at Nanay Nori Kabigting, Tatay Amado at Nanay Erlinda Caranto, Tatay Roberto Rejano and family, Dennis Enamor Paharda, Nanay Feli Navarra, Margie Vargas at Joko Santoyo, Romeo and Esosa Fernandez and family, Cebu Governor Gwen Garcia,
Congrats sa successful na Suroy-Suroy Sugbu Southern Heritage Trail 2024. Shoutout kay Bohol Governor Aris Armentado, Dr. Paul Martinez ng RPMD at RR Wano, my Cebu Tour Guide. Magkita-kita tayong muli dito sa Masaganang Buhay sa susunod na linggo. Ako po si Merlyson, kami ang 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.